Sa isang sulok ay makikita na si Leon Xiao ay patuloy pa rin ang pag-iensayo kahit sa oras ng pagpapahina. Sa kadahilan ng ang kanyang spirit power ay lubos na hamina na umabot sa puntong mas mahina pa ito sa normal na first class refiner. At kanina lamang ay ginamit pa niya ito kay Jerome na lalong nagpahina sa kanyang kondisyon. Patid ni Leon Xiao na oras lamang ang kanyang kailangan at mabilis siyang makakabalik sa pagiging emperor, ngunit sa pangalawang buhay niya ngayon ay balak niyang higitan ang dati niyang lakas bilang si Emperor Gu Feiyang at marating ang antas ng lakas na maririnig lamang sa mga alam sa nakaraan niyang buhay, hindi rin ang Heavenly Tyrant Body Technique, kundi ang Spirit Training Technique na nakuha niya sa Satian ng Mountain bago pa siya mamatay. Ito ay ang Godly Evolution Technique, isang pambihirang technique na hindi niya man lang narinig nung siya ay Emperor pa. Ang technique na ito ay labis na nakapagpamanghal sa kanya. Maaari din na isa ito sa dahilan kung bakit siya'y muling nabuhay. Dahil simula na magkuha niya ang memorya ng nakaraan niyang buhay, ay parabang salimong saliwa pero sa kanyang pandinig ang nilalaman ng teknik na ito. Sa kanyang tansya kung gagamitin niya ito, ay may babalik niya ang kanyang dating spirit power ng sobrang bilis. Ang cultivation sa kontinente ng Chanwo ay nahahati sa martial artist at refiners. Ang regular na martial artist ay nag-iensayo ng kanilang energy na may kasamang kunding pagpapalakas ng katawan. Samantala ang refiners ay nag-iensayo ng kanilang spirit power at nahahati ito sa tatlong parte na tumutugma sa kalayahan ng isang tao. At kung alin man sa isa dito ay makabot mo sa pinakatukato, ay makakapilang ka na sa mga taong kaya mapapagpabago ng sitwasyon sa kontinente. Si Leon Xiao na nagawang marating ang tugatog ng energy at consciousness ay patid niya na kailangan ko na ang tatlo. Ang bawat emperor ay kaparehas ka ng narrating. Bawat isa sa kanila ay may dalawang kalayahan ng isang tao na napahabot sa tugatog ng kapangyarihan. Ngunit namabot ni Leon Xiao ang Nine Heavens Realm ay hindi na niya nagawang lagpasan ito dahil napagtanto niya na ang kanyang katawan ay hindi kakayanin ng susunod na level ng lakas. Kaya naman, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para lang makuha ang Heavenly Tyrant Body Training. Dahil kapag nagawa mo balansehin marating ang tugatog ng iyong energy, consciousness at essence, ay sa kabayabang maraming sukukan at pasukin hanggang ultimate realm na wala pang nakakadawang makarating. Sa kasalukuyan ay hawak na ni Leon Xiao ang Heavenly Tyrant Body Training at Godly Evolution Technique na siyang magiging dahan para matupad ang kanyang pangarap na makatungtong sa 10 ultimate realm. Gamit ang tendon na nakuha ni Leon Xiao kay Lang Fei ay mag-refine siya ng 13 heavenly needles na siyang gagamitin niya para buksan ang kanyang nakasaratong chakra. Inilabas ni Leon Xiao ang materyales na nakuha kay Jerome at sinimula na ang proseso ng pag-refine. Nadapkatamlutang ang mga materyales habang kinokontrol ni Leon Xiao. Hindi rin nagtagal ay nabuo niya na ito at agad na itinrock sa kanyang katawan para buksan ang lahat ng kanyang chakra sa palit ni walang nito ang tuluyang nabuksan. Ako na babuksan ang iba ay kailangan niya ang 4 piraso ng tendon sa pamilya ni Lan Fei. Pagkatapos na makag-iensayo ni Leon Xiao ay saktong paggising ng kanyang mga kaibigan na inakalang si Leon Xiao ay nilaso nila Lan Fei. Inakan man ni Leon Xiao ang kanyang mga kaibigan at kunting-ting ipinaliwanag ang nangyari. Hindi makapaniwala ang dalawa sa sinabi ni Leon Xiao, pero kinalahunan ay natanggap din nila ito sa pagkakalam si Leon Xiao ay nagmana sa sikat at kailangan itong ama na isang general sa kanilang bansa. Kahit alam na ng mga kaibigan niya ang nangyari, ay latis pa rin ang kanilang pagkakalala sa maaaring gawin pagganti nila Lan Fei kay Leon Xiao na baka umabot pa raw sa puntong magpadala ito ng assassin para sa kanya. Kontra naman ang isa niyang kaibigan na malapot daw yung mangyari dahil ang isa sa pinakapalakas sa kanilang bansa ay ang Dinam. Kanilang makakaralan na kahit ang emperor ng kanilang bansa ay kailangang sumulot sa patakaran ng kanilang makakaralan. Sumang-ayon naman ang kaibigan, subalit sinabi nito na bukang nakakalimutan niya na ang half-brother ni Lan Fei ay ang ikatlong pinakamalakas sa listahan ng mga mag-aaral sa kanilang makakaralan at maaaring ito ang gumawa ng paraan para makapaghilan din si Lan Fei. Si Leon Xiao na tahimik lang ay hindi man lang sila binigyan ng pansin dahil kahit ang pumading na kagaop ay ang mga kabilang sa pinakamalakas sa kontinente ay hindi siya natakakot dahil siya bilang si Gu Feiyang sa katawan ni Leon Xiao ay ang ikatlong pinakamalakas na emperor. Guluid pa rin ang pagkakalala ng dalawa niyang kaibigan at agad namang tipadyo ni Leon Xiao dahil pati dito na kahit anong mangyari ay darating ang panahon at sila ay magkakarap at kung hindi siya kakarapin ni Lan Suan ay siya mismo ang hahanap dito. Sa kadahilan ng hawak ni Lan Suan ang isa sa mga pegat na kayanaman ni Leon Xiao. Sa samantala ng ating bida ay hindi problema si Lan Suan at nais niya lamang makuha ang pendant. Sa kabilang banda, si Lan Fei ay nagtungo sa kanyang uncle para magpatulong na parusahan si Leon Xiao. Nais nitong tulungan siya na kumbansihin si Lan Suan na ipaghiganti siya kay Leon Xiao.
agad namang tinutulan ng kanyang uncle na isang guro sa kanilang paaralan. Sambit nito na mabuti na lamang at nasa gitna ng pag-iensayo si Lansuan at hindi nabalitaan ang nangyari sa kadahilan ng maaari siyang mawalan ng bilang sa kanilang pamilya kapag nalalaman nito. Nakuha ni Leon Xiao ang kanyang pending na sumisimbolo sa pagiging isa sa kandidato bilang susunod na tagapamahala ng kanilang pamilya. Tinanong naman ni Lan Fei kung ano ang dapat niyang gawin. Sinagot siya ng kanyang uncle na siya na raw ang pahala na gumawa ng paraan. Dahil kaparating na naman ang kanilang tao na mapagsusulit na siya namang pamamalaan nito. Sa pagsusulit na gaganapin ay susubukan niyang patalsikan si Leon Xiao sa paaralan sa dahilang hindi ito nakakapaglabas ng chakra at sa panahon na patalsik na ito sa paaralan ay sa kanila sisasatuwa ang ganong kuning muryang pendant. Natagdag pa nito na sa mga susunod pa ring mangyari ay si Lan Fei na raw ang pahala kung anong gusto niyang gawin ni Leon Xiao. Hindi man bukal sa loob ni Lan Fei na maghante pa ng ilang araw ay wala na itong nagawa at sumunod na lamang. Sukalit may gustong idagdag si Lan Fei at hiningi po ang kooperasyon ng kanyang uncle. Ibinulong ni Lan Fei ang kanyang plano sa mga natitira pang araw bago ang pagsusulit na iginagawa naman ng kanyang uncle. Sa tingin na pagsasalay ni Leon Xiao ay nakaramdam siya ng mga presensya, gumamit siya ng universal detect at nakita niya na may ilang taon gumagawa ng anomalya sa kanyang silid pahinahan. Sa pagmamastyag nito sa ginagawa ng mga naghihimasok ay napagkalaman niya na may mga masama itong palak at gusto siyang mapahamak sa pamamagitan ng mga salawal na hinimbat sa kanyang hiton. Sa unang tingin ni Leon Xiao ay pagtid niyang ito ay planato ni Lan Fei. Imbis na mainis ay naisip ni Leon Xiao na makipaglaro sa plano ni Lan Fei. Nagpunta si Leon Xiao sa bottom forest sa loob ng paaralan at doon natatnan niya ang ibang ibang uri ng kalarayan na ginagawa ng mga mag-aaral. Maya-maya pa ay may dumating na isang babae na tumatakbo papunta sa kanyang direksyon at humihingi ng tulong sa dakilang mayroon isang lalaki ang humahabol dito para ito igahasain. Hindi si Leon Xiao naniwala at tinutukan niya ito ng espada. Kulipirin sa pagmamaharawa ang babae, nang malapit na magawa ng lalaki ang nais nito ay nakatakas ang babae at tumakbo sa posisyon ni Leon Xiao. Ilang sandali lamang ay dumating ang iba pang mag-aaral at isang guro na nauna ng tawagin ni Leon Xiao at nagpumaman siya magtungo sa bottom forest. Nagwarang ang lalaki dahil ang guro na sumulpat ay si Fang Guping ang kilala bilang isang striktong guro. Mula sa malayo ay nakatanaw lamang sila Lan Fei habang binapalod ang bigo nilang plano. Ilugpog ng mga mag-aaral ang rapist na lalaki at nagpasalamat ang guro kay Leon Xiao dahil naagapan ng pangyayari. Sinabi rin ito sa babae na si Leon Xiao ang nagsumbong sa mangyayaring kaganapan ngayon. Nagulat ang babae dahil alam ni Leon Xiao ang kanilang plano. Mula sa malayo ay nanatili pa rin walang kibo si Lan Fei at hinayaw mapahamak ang kanyang halagan. Dumating ang dalawa pa niyang alagad para ipaalam sa kanya na nagawa na nila ang kanilang parte sa operasyon. Hanggang sa huli ay hindi lumabas si Lan Fei at natapos na rin ang pangpupupog na humantong sa pagkapaltato ng lalaking rapist. Habang buhat-buhat ni Leon Xiao ang babae ay sinabihan siya ng guro na maaari niya na itong ipapa at ipapahatid na lamang sa kakilala nito o pabalik sa kanilang silid pahinahan. Bago pa makalis ang lahat ay dumating si Lan Fei kasama ang malaking grupo ng kapapaihan at sinabi sa guro na ang salawan na maraming kapapagyan ay ninakaw sa gitna ng gabi. Nagulat ang guro at tinanong ang isa sa mga babae na si Princess Rusho kung ito ay totoo. Agad namang sumagot ng oo si Princess Rusho at humingi ng tulong sa guro para hulihin ang magnanakaw. Sa gitna ng usapan ay sumingit si Lan Fei, sabay sabi ng magnanakaw ay nakitang tumakbo papuntang bottom forest habang nakatiking kay Leon Xiao. Iyanong siya ni Leon Xiao kung ano ang kinalaman niya sa nangyari at bakit kasama niya ang mga kapapagyan. Agad namang pinagtutuan ng mga kapapagyan nang may biglang sumigaw na siya raw ang nakakita sa tumakbong magnanakaw. Agad itong sinabi niya kay Lan Fei. At magandang loob namang daw si Lan Fei dahil gusto niyang makatulong at mahanap ang magnanakaw. Pagkatapos nitong magsalita ng mga magulaklap na salita ay bigla nitong pinagpintangan si Leon Xiao na agad namang sinuportahan ng nakakita pulo. Nang magnanakaw at dagdag pa nito nakahawig din ito ni Leon Xiao. Tinutulan naman ito ni Princess Rusho dahil malabo daw itong gawin ni Leon Xiao. Nagdesisyon si Leon Xiao na kusa nang ipakita sa guro ang kanyang silid upang malaman kung siya pa talaga ang magnanakaw at kung hindi naman mapatunayan ang ditang ni Lan Fei ay kailangan itong magbigay ng paliwanag. Sa ginawa ni Leon Xiao ay nakumbinsi niya ang ilang kapapagyan. Sa mga nangyayari ay kinuguban na si Princess Rusho at nagalala para kay Leon Xiao. Malapit na silang makarating sa silid pahinahan ni Leon Xiao nang matano nila ang guro na si Wang Fang. Tinanong siya ng guro kung ano ang ginagawa niya rito at sumagot lamang ito na napaglalaman niya na may magnanakaw sa lugar at minabuti niya namang napuntahan. Tinanong siya ni Leon Xiao kung bakit sa harap ng kanyang pinto ito naghahanap kung tuyong namatahan ang magnanakaw sa bottom forest.
Sinamayunan naman ito ni Feng Bufing at hinihan ng paliwanag si Wang Feng. Hindi ito nagbigay ng paliwanag at nagbungkay pa na maaring parusa sa maghuhuling magnanakaw. Nais nito na patulsikan sa paaralan ang kung sino man makuhuli. Sa mga oras na ito ay naunawaan na ni Feng Bufang ang mga nangyayari at binalaan niya si Wang Feng sa kanilang plano. Nangako si Wang Feng na magiging patas ang lahat at mabilis niyang ipagbibigay alam sa headmaster ang kung sino man makuhuli. Inantala sila ni Li Yunxiao at muling sinabi na pinahihintulutan niya ang pagpasok at paghahanap sa kanyang silid. Ang lahat ay pumasok sa loob para masaksihan ang paghahanap. Daking gulat nila na wala silang nakita rito. Agad umiksa na si Wang Feng at sinabing inosente si Li Yunxiao at maaring iba ang magnanakaw. Inutusan nitong magsialis na ang mga mag-aaral at ang paaralan na ang bahala magpatuloy sa investigasyon. Pinahinto siya ni Li Yunxiao at ibinalik ang paratang kay Lan Fei. Nais ni Li Yunxiao na ipatingin ni Lan Fei ang kanyang silid para sa patas na pag-iimbestiga. Malaki ang kumpiyansa ni Lan Fei kaya agad itong kumayat. Nagtungo sila sa silid ni Lan Fei. Nang makarating sa lugar ay agad naman sinimulan ang paghahanap. Nanguna sa paghahanap ang dalawang kaibigan ni Li Yunxiao. Wala silang nahanap bukod sa isang kahon na kinakailangan ng susi para mabuksa ito. Lumapit si Lan Fei at sinabing iyon ay lagayan ng kanyang mga pribadong kadamitan at tanging siya lamang ang kayang makapagbukas nito. Nang mabuksan ni Lan Fei ang kahon ay sumambulat ang pampukang iba't ibang kulay na salawal ng pangkababaihan. Nabalot ng katahimikan ng silid na agad namang binasag ng sigaw ni Lan Fei at sinabing ito ipakaw na lamang ni Li Yunxiao. Agad naman itong kinontra ni Li Yunxiao at ipinaalala ang sinabi ni Lan Fei na ito ay pribadong kahon na si Lan Fei lamang ang may kakayahang makapagbukas. Nagkaisa ang mga kababaihan at inilongkahi na ipatupad ang kasunduan na ipathamal sa paaralan si Lan Fei at kung hindi ito ipapatanggal ay magpaprotesta sila sa harap ng principal's office at kung hindi parang ito umubra ay magtutungo sila sa kanyang amang hari para magprotesta. Hindi papayag si Princess Rosho na mag-aral sa paaralan kasama ang isang malabog na kawatan. Humingi ng tulong si Lan Fei sa kanyang uncle ngunit hindi siya nito pinansin. Naiwan si Lan Fei sa gitna ng silid at lugmok niyang kinapalood ang padvisa ng lahat lalong-lalo na si Li Yunxiao.